And guys, for today's video naman ay puro unboxing muna tayo ng mga pinag-order ko sa Shopee kasi papakita ko sa inyo ngayon kung ano nga ba yung mga possible na i-review natin sa sunod. And kung hindi kayo busy, pwede nyo panoodin yung video na to. Pero kung busy naman kayo, skip nyo na lang kasi hindi naman gaano importante yung video na ito. Ito nga pala yung una kong pinag-order dati, oh. Panggamit natin sa solar. Ito yung ating splitter para sa solar panel. Meron tayong MC4 connector. Okay. MC4 connector, ayan o, para sa solar panel. Ito yung sa negative. Oops. Ito naman yung sa positive. Para pwede nating ipagsama yung dalawang solar panel. Pwede natin siyang iparallel. Kasi kapag walang ganito, mahirap siya kapag papagdikit-dikitin mo lang yung wire. At ito, mas maganda nito, mas safe. Kasi kahit mabasa ng ulan, hindi mag-corrosion, hindi magka-corroded yung, yung mga wire sa loob. Kasi hindi siya papasukan ng tubig. Okay, next naman tayo. MC4 connector pa din. Kasi marami akong mga gustong ipag-experiment sa mga solar panel na yun. And then, ano pa yan? MC4 connector. Then, splitter pa din. Splitter pa din. Ayan. Ang dami ko pala in-order na splitter. Sa dalawa, tatlo, apat na set. Parang ang dami ko solar panel. Tapos, ito yung mga 12 volts jack natin. Male at saka female na rin. Ayan. Ito. Perfect tong gamitin sa mga DIY guys. Sa mga mahilig mag-DIY katulad ni Mr. Sid De Castro. Nakita ko lang nag-DIY din yan. Wala, nalaglag na yung sa MC4 connector to. Ayun pa. Para dito. Ilang set ba to? 1, 2, 3. Tatlong set yung binili ko sa 12 volts jack. Siyempre kapag may mga MC4 connector, dapat meron din tayong wire. Ayan yung wire. Ala, anong nangyari dito? Yung sa MC4 connector din, oh. Tapos, ayun, wala nang laman. Ito nga pala yung wire na binili ko. Ano nga bang size nito? Parang ito yata ay 16 gauge or hindi ko alam kung ilang. Ayun, ito. Yung tingnan nyo na lang kung ilang gauge yan. Tapos yung price. Makapal naman siya, gagamitin natin sa mga solar experiment natin dito. And then ito naman, meron naman tayong power bank at ayun na nga guys, tinesting ko na siya pero hindi na naman maganda yung naging experience ko sa power bank na to. Sayang kasi ang gagawin ko sana ay ipapag-compare sana natin yung rapport 30,000 mAh dito sa Jaguar na 30,000 mAh. Kaso wala, hindi na naman naging worth it. Hindi na siya nag-charge. Ito, ang ganda pa naman sana ng itsura niya. Ayan. Diba, napaka-aesthetic niyang tingnan. Ayun, 0%. Hindi siya nag-charge. Ayaw niya mag-charge eh. Tapos yung kasama pa niya, meron pa siyang kasamang pouch. Tapos yung laman ng pouch, syempre merong resibo. Tapos meron pa siyang kasamang Type-C to Type-C charging cable para sa laptop. Kasi hindi lang to para sa cellphone, ito talaga is pang laptop kasi 65 watts. Talagang mataas yung kanyang power. Ayun, wala. Based on my experience guys, ito sa dalawa nating Jaguar products, wala pa ding naging effective, wala pa rin naging worth it para sa akin. Para sa akin naman kasi yung pa lang yung nagagamit ko. Wala pa naman ako ibang nagagamit na Jaguar, kundi ito palang dalawa. Tagtagin na natin yan. And then dito naman tayo, mayroon pa tayong dumating na MPPT Solar Charge Controller. Ayan. Baterya. Power. Para ito sa lithium, sa lead acid, at iba't iba pang batteries. Ito yung kanyang mga connector. Ayan. Tapos, ito na mismo yung ating solar charge controller. Actually guys, nabuksan ko na to and nagamit ko na rin. And ginamit ko tong pang charge dun sa 100 ampere hour na battery natin. Ayan. Kung wala ito, naku, ang tagal ma-full charge ng battery na yun. MPPT. Ayan o. So next, gagawa natin ito ng review kapag medyo hindi na busy. And then, meron tayong isa pang product na yan. Pinag-order naman natin. Ito nga pala ay yan. So, buksan na natin yan. Oops. Okay, isang box. And isang box. And plastic. Okay, ito yung kanyang laman. Buksan na natin to. Ayan, eto na. Meron ulit tayo ngayong 5 volts to 12 volts boost cable para sa Wi-Fi. Meron ako nitong isa, yun nga lang, umorder ulit ako kasi
mas may paggagamitan pa ako. Gusto ko mas marami para mas marami magamit. Tapos, eto na yung ating, ano nga tawag dito? Panggupit to ng sa wire para mas madali magputol. Okay, try natin dito. Meron tayong wire. Try natin kung mas madali magtalop ng wire. Ang ginagawa ko kasi minsan, ginangat-ngat ko pa. Okay. Iba lang yung size niya, kaya hindi siya maputol. Ayun. Okay siya. Tapos, another one. Ayun. O, diba? Basic. Kaysa ngangat-ngatin ko pa. Yun nga lang, medyo maliit yung size niya. Ayun, o. Tsaka, yung design niya, hindi kagandahan. And then, meron naman tayong isa. Okay, ang liit pala nito. Ayan. Oh, akala ko ang laki nito. Ang liit pala. Gagi. Eto guys, yung check natin ng capacity para sa battery. Gagawin natin siyang pang capacity test. Ito dati yung ginagamit kong pang-test na capacity. Itong ating mga USB meter. So ngayon, nag-level up na tayo sa ganito kaliit para mas maganda. Try natin to sa mga mini power bank natin to. Yan nga pala, usual to sa mga power bank na nire-review natin para mas maganda yung ating capacity test. Okay. Okay guys, here we go. Oops. Meron pala siyang kasamang manual. Ayan. So, kailangan natin basahin to para mas mag-gets natin itong solar panel na to. Siyempre, unang bukas lang muna tayo. Ayan. And, okay. So, yun lang muna yung unboxing natin ng solar panel kasi baka naman makita nyo lahat yung papang-review natin dito. So, ayun na guys, nakita niya yung mga in-unbox natin ng mga products and yun yung mga abang natin sa susunod na video. So, ayun lang muna for today's video and see you soon sa next kong upload.